Grabe ang laban ngayon sa Clover Kingdom, Noelle vs Vanica, full power, bagong mermaid form, at mas lumalalim na ang Tree of Qliphoth plan. Alamin lahat ng yan, dito sa episode 165. Sa video na ito, tinalakay natin ang buong detalye ng Black Clover episode 165. Mula sa pagpasok ng especially Iya ng Clover Kingdom sa Spade Kingdom, hanggang sa matinding laban ni Noelle at Vanica, pati na rin ang pagpapakita ng bagong mermaid form ni Noelle. Malalaman din natin ang tungkol sa Tree of Qliphoth, ang plano para buksan ang gates ng Underworld, at kung paano makakaapekto ito sa buong kontinente. Makikita rin ang suporta ni Mimosa at Loripekka, pati ang silang magic ni Nero laban kay Vanica. Para sa anime-only fans, solid ang arc na ito, 1:1 adaptation mula manga. Kung fan ka ng Black Clover, siguradong may enjoy mo ang review na ito. Like, comment, at subscribe para sa mas marami pang Black Clover content. Ako nga pala ang makulat na si Anime Chismis, at nandito ako para sa Black Clover episode 165 review. Nakita ko na sa Twitter na marami talagang natuwa sa episode na ito, at totoo naman, solid talaga. Para sa mga anime-only watchers, maniwala kayo sa akin, sobrang solid ng arc na ito. Sa ngayon, halos 1:1 adaptation siya mula sa manga. Hindi nila binabago ang source material, kaya talagang maa-appreciate ito ng mga fans. Respeto sa production team. Sa simula ng episode, makikita natin ang mga sundalo ng Spade Kingdom na loyal kay Dante. Nagbabantay sila sa castle kung saan naroon ang headquarters ni Dante. Habang nagpapatrol sila, pinag-uusapan nila ang posibilidad na may especially Iya mula sa Clover Kingdom. Pero minamaliit nila ito, iniisip nila na walang sapat na tapang para mag-espiya sa Spade. Pero mali sila, makikita natin ang isang especially Iya mula Clover Kingdom. Para sa manga readers, alam nyo na kung sino ito. Para sa anime-only fans, magugustuhan nyo ang character na ito kapag tuluyan na siyang na-reveal. Hindi ko muna sasabihin kung sino para walang spoiler. Kinokolekta niya ang impormasyon tungkol sa Tree of Qliphoth, ang planong gagamitin para buksan ang gates ng Underworld. Nakita na natin itong nabanggit noong laban ni Dante kay Yami. Ito ang sentro ng buong arc. Kapag nabuksan ito, papasok ang mga demonyo sa mundo. Nagkaroon siya ng konting laban sa isang sundalo ng Spade, pero madali lang niya itong natalo. Hindi ko muna i-explain ang magic niya, misteryoso pa ito sa puntong ito ng anime. Ngayon, punta tayo sa pinaka-main event, Noelle vs Vanica. Kasama ni Noelle sina Mimosa at Loripekka. Parehong support type sina Mimosa at Loripekka, habang si Noelle ang may combative spirit, siya talaga ang handang sumabak ng harapan. Hindi dumating si Vanica ng mag-isa. May dala siyang Dark Disciple na may tongue magic. Medyo creepy talaga ang character na ito. Binalot niya si Mimosa gamit ang dila niya at halos buong episode, naka-hostage si Mimosa. Isa sa pinakamahalagang reveal dito ay ang curse-wording magic ni Megicala. Nilagyan ng sumpa ang mga Dark Disciples kaya kahit talunin sila, hindi sila tuluyang mamamatay hanggat hindi natatanggal ang curse. Kaya kahit talunin sila ni Nagadja, Locke, Leo, at Charmy, babangon at babangon pa rin sila. Makikita rin dito ang takot ni Loripekka. Inamin niya na natatakot siya. Hindi siya kasing tapang ni Noelle pagdating sa harapang laban. Pero bilang Queen ng Heart Kingdom, kailangan niyang malampasan ang takot na iyon. Dahil kung mabuksan ang Tree of Qliphoth, 70% ng kontinente ang maaaring mamatay. Ang mga ordinaryong tao ay hindi kayang labanan ang mga demonyo. Ilan lang tulad ni Julius, Nozel, at Fugolian ang may kakayahang lumaban. Pinakita ni Noelle ang bago niyang mermaid form. Sa form na ito, mas mabilis siya at mas malakas sa tubig, natural element niya. Nakipagsabayan siya kay Vanica at umabot pa sa puntong nasaksak niya ito sa tiyan. Napilitan si Vanica gumamit ng higit 50% devil power. Dahil dito, sobrang lakas ng enerhiya na lumalabas sa kanya. Dito papasok si Nero, Seeker. Sinubukan niyang i-seal si Vanica gamit ang mana method silang magic niya. Isa siyang arcane stage mage at ito na ang moment niya. May mga flashbacks din na pinakita kasama sina Noelle, Mimosa, Nero, Loripekka, at Undyne. Parang godmother figure si Undyne kay Loripekka. Solid ang episode na ito.
Matindi ang laban, maraming reveals, at mas tumitindi ang stakes. Hindi pa tapos ang laban, at mas lalalim pa ang arc na ito. Kung nagustuhan mo ang review na ito, leave a like, comment, at subscribe para sa mas marami pang Black Clover content.